Kamakailan lang nagkaroon ng isang malaking tournament na random chess, yung Crystal Chess, na kung saan, kala ko dyan sila Magnus, sila Ariel Reza, sila Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, including yung isa pong rising star ng Uzbekistan na si Sindarov Habukir. Tinalo po ni Sindarov sa elimination si Magnus. Siya nag-champion po sa elimination stage. Grabe, no? Ang galing. Ngayon, ano yun random chess yun paano sa totoong chess? At eto na nga, nagkaharap po si Magnus Carlsen at si Sindarov ulit sa Title Tuesday. Pareho silang perfect score dito. 5 out of 5 sila pareho. Aba, ano nangyari? Makasabay pa rin kaya si Sindarov ngayon totoong chess na to hindi na po ito random chess. Aba, tingnan natin kung ano nangyari. Puti si Magnus nag-d4 po na sinagot ng Knight F6 and Magnus Carlsen Knight C3 po yung pinawalan. Yan po yung tinatawag nilang Jubaba na London. So, ang common dyan, pag nag-D5, mag-Bishop F4. So, kadalasan po talaga pag ganito, no? Nagdi-D3 yan, F3, ganun, tapos nagkakasing sa queen side. Pero ang ginawa po ni Sindarov, nag-G6 At pagka G6, H4. Linya po yan, agresibo. Talagang pinapakita niya, atakin kita sa may king side, mag-queen side castling ako. So, ang ginawa po, nag-bishop G7 lang, and then nag-E3 na nga. At pagka E3, H5 ang tinira, para mapigilan po yung H5 ng white, na sinagot ng Knight F3, and then nag-castling. Pagka-castling, nag-bishop E2, na tinirahan ng C5 ni Sindarov. Ayan. So, medyo iniba ni Magnus yung setup, no? Yung na-expect ko dito, castling queen side, hindi niya po ginagawa. At ito naman po si Sindarov, nag-C5 na. Binubuksan na po yung gitna na kinapture ni Magnus at sinagot ng Queen A5. Ayun. So, babawiin po siya ng reyna. Hindi lang yun, may threat po yan na knight lang po sa may E4. Kaya ang tinira, nag-knight D7 para hindi maka-knight E4 at pagka-takes, nag-knight B3 hitting the queen, tumakbo lang yung reyna sa B6 at sinagot ng E4. Grabe, naka-butterfly yung pawn position ni Magnus. A4, H4. Pagka A4, wala. Hindi pinansin yan. Nag-knight C6 develop lang. And then, nag-castling sa king side. Medyo nanibago talaga ako dyan. Kasi normally, queen side castling yan. Pero, king side castling pa rin ang ginawa. At according sa engine evaluation, equal lang ito. Ang problema dito ni Sindarov, tingnan yung oras, lamang na si Magnus. Halos 1 minuto. Ang tinira po niya, nag-queen D8. Pagka queen D8 para depensahan yung pawn, ang nakapagtaka lang hindi ito yung ginawa, Kasi pag yan natin ginawa, tutulakan. Anyway, pagkatira po ng queen D8, nag-A5 pa rin. At pagka A5, A6, pinigilan, yung tuloy-tuloy na tulak ng pawn. Nag-bishop F3, putting pressure po sa pawn sa may D5, na tinirahan lang ng bishop F5. O, ayan, magtataka kayo, coach, ba't binibigay yan? Kahit kasi i-takes yan, later on, may pressure dito. Lakas nga din itong bishop. Kaya ang ginawa ni Magnus, nag-knight na lang po sa may D5, na hindi daw ganun kaganda. Ibalik ko lang panandalian, ang pinakamaganda daw, sabi ng engine, kainin mo na. Ganun talaga, equal pag kinapture. Pero, nag-knight D5 na hindi daw po ganun kaganda at kinapture po yan, binawi po ng pawn, and then nag-rook C8. So, eto ngayon ang problema ni Magnus dito. Yung knight po na to, hindi makakatalon basta-basta yan, may pressure dito. Dapat kasi pag ganitong structure, yung pawn dapat na ito nasa C3. Ganyan po dapat. Pero may knight At yung C-file, dyan maglalaro po yung black. Kaya slightly better daw po ito for the side of black. So, ang tinira po ni Magnus, Queen D2, na sinagot lang ng E6. Pagka E6, nag-rook lang po sa E1, na sinagot lang ng Queen E7. Pagka Queen E7, nag-rook lang po sa may A4, na tinirahan ng Queen D7. Patira-tira lang ng ganun yung kalaban ni Magnus. No? Bakit kaya? Kasi walang oras na. Tingnan niyo po, 40 seconds na lang siya. Almost 2 minutes pa si Magnus. Slightly better ang itim, pero walang oras. So, dito magaling si Magnus Anyway, pagka Queen D7, nag-rook B4, hitting the pawn on B7, na sinagot lang ng rook sa may E8. May plano ba siya magbukas? Hindi. Alam niyo kung anong plano niya? Pagkatira po ng bishop E5, nag-rook C6, tumira po ng rook A1, siguro dito po pupunta si Magnus. Pressure rin ito. Na sinagot lang ng rook C8. Ayun, hindi ko alam plano niya sa rook E8. Wala lang matira. Kasi umalis nag-rook C8 bigla Anyway, pagka rook C8, nag-rook lang po sa may
A3 na nga. Nag-knight E8, ayun. So, iikot, no? Pupunta siguro dito. Then, tatalon sa may C4. Anyway, nagtira lang po ng bishop takes sa may G7 na pinawi po ng king and then nag-queen F4. At pagka queen F4, nag-queen lang sa may D6 na mali pa nga daw. Ibalik ko lang, no? Ang tama daw po kasi, walang oras kainin na. 17 seconds, hindi nakita yan. Nag-queen D6, mali. Pagka queen D6, kinapture, pero mali din ang takes. Naku, ang tamang tira daw, equal. Queen dito. Kaso, syempre, nakita ni Magnus, kainin ko na yan. Takes, kasi nga, babagsak to At pagkatira po niyan, nag-bishop to defend, na sinagot lang ng rook sa may C7. To defend na po ng B7 yan. 16 seconds na lang. Tumira po ng F3. Gusto siguro mag-G4 na nakatira na po ng knight C4 hitting the rook and the pawn. Dinipensahan. Kaso, knight takes B2 lang. Bilang 1 pawn up. Kinapture takes. 1 pawn up si Sindarov. So, ito daw po ay winning na for the side of Sindarov. Kaso 13 seconds, ano nangyari? Nag-king move. Tumira ng king move din. Nag-king move ba? Nag-G5. Ayun, nag-create na ng something sa other side. No? Kinapture takes and then nag-king move na naman. Nag-H4. Nag-bishop and then king move. Ayun. Ito naman po yung pe-pressure rin. Kasi na-stuck po yung mga piyesa kakadepensa sa may C2. So, tumira po ng bishop D1, ayun, lumapit, kinapture na lang, so sacrifice pa no, na kinapture lang, takes, at ano ngayon ang gagawin mo dito? Grabe, wala, sa'yo na yan, wala, kinapture na lang ni Magnus para makagulo, pero eto, may pass pawn ka man, Santori pa rin yan, sir, ayan, tutulak lang ng tutulak yan, to mix, gumanon na nga lang, ganda ng bishop A6, so hindi na maitulak, no? At babagsak to kasi pag kinapture yan, tapos may pass pawn, so isang tore. Grabe. Kung magaling si Sindarov, no? Kahit time pressure, tinalo niya si Magnus, equal position. Ano ngayon ang naging final standing? Pakita ko po sa inyo. Ito po ang final standing ng torneo. Champion si Sindarov. Pero tie pa rin sila ni Magnus. Saka si, yung World Rapid Champion na si Volodar Morsin, Ali Reza, at Benjamin Pop. Pero overall, ang champion si Sindarov. Galing. First time ko lang siya nakita nag-champion ng Title Tuesday. Yan si Sindarov. No? Grabe Nagaling bigla. Anyway, muli ito po yung Coach Billy Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung mga susunod na video hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.